Number 3, bigyan ng pangalan ang ipon. Isang halimbawa dito ay ilagay sa sobre ang iba't ibang klaseng ipon at ipangalan. Pwede gamot ni tatay o tuition ni junior. Kapag ito ay nakapangalan na, nagkakaroon tayo ng emotional attachment dito. Ikaw, bilang isang mabuting anak, kaya mo ba kumuha ng pera na nakalaan para sa gamot ng tatay mo? O bilang isang magulang, kaya mo ba na ipautang ang pang-tuition ni junior? Dahil dito, mas mabivisualize mo kung ano ang mga priorities mo at kung ano ang mas importante. Number 4, magtabi muna bago gumastos. Alam natin kung gaano kahirap magtabi ng pera kaagad, lalo na kung ang sahod ay sumasabay sa gastos. Pero kung magtabi ka na agad ng pera bago gumastos, mas makakaipon ka. Mas mapapadali ito kung mag-setup ka ng account na nag-automate na mag-transfer ng pera sa savings account mo once na matanggap mo na ang sahod mo sa iyong payroll account. Ang sabi sa libro na Richest Man in Babylon, dapat magtabi tayo ng 10% ng ating kita buwan-buwan. Dahil automatic